think it's the fentanyl. Fentanyl is the strongest painkiller that you can buy. It is highly addictive and it has a very serious side effects. Mga paratang ni dating Pangulong Rodrigo Duterte taas ang itinanggi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bago umalis papuntang Vietnam. Vice President Sara Duterte nilinaw na wala siyang kinalaman sa panawagang magbitiw na sa pwesto si Pangulong Marcos Jr. The Philippine Drug Enforcement Agency categorically states that President Ferdinand Romualdez Marcos Jr. is not in its watch list, contrary to the statement of former President Rodrigo Duterte. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. hindi kailanman napabilang sa drug watch list ayon sa PIDEA. The Commission en banc by a unanimous decision decided to suspend any and all proceedings concerning the People's Initiative. Mga hakbang na may kaugnayan sa People's Initiative, itinigil na ng Commission on Elections. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Una sa ating mga balita. May init na mga salita ang binitiwan ng magamang dating Pangulong Rodrigo Duterte at Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ginanap na prayer rally kontra People's Initiative sa Davao City kahapon. Kabilang narito ang umano'y pagkakasangkot ni PBBM sa iligal na droga at panawagang magbitiw na ito sa pwesto. Si Vice President Sara Duterte itinanggi namang may kinalaman siya sa naging pahayag ni Baste. Ito ang balita ni Lucilio Red. Bongbong bangag yan. That's why sinasabi ko na sa inyo ngayon, si Bongbong Marcos bangag noon, ngayong presidente na bangag natin ang presidente. Ito ang maaanghang na mga salita na binitiwan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ginanap na prayer rally kontra People's Initiative sa Davao City kahapon. Ayon sa former president, nasa drug watch list umano ang pangalan ng Pangulo noon. Nung ako'y mayor, pinakitaan ako ng evidence ng PIDEA. Doon sa listahan, nandoon yung pangalan mo. Ayaw kong sabihin yan kasi magkaibigan tayo. Kung hindi magkaibigan, magkakilala. Ikaw pumapasok kayo ng alanganin. Hindi rin pinalagpas ng nakatatandang Duterte ang mainit na usapin ng charter change. Naniniwala ito na ang tunay na motibo ng isinusulong na People's Initiative o PI campaign ay upang mapanatili ang mga Marcos sa kapangyarihan. Isiniwalat din ito na ang tunay umanong nasa likod ng naturang hakbang ay sina First Lady Liza Araneta Marcos at House of Representatives Speaker Martin Romualdez na gusto umanong maging Prime Minister. Pero babala ni Duterte, baka matulad lang ang nakababatang Marcos sa kanyang ama na si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. kung ipagpapatuloy nito ang kanilang pinaplano. Huwag kayong magpaloko. Alam mo, Parliament, ang ambisyon niyan, karamihan galing kay Lisa Marcos pati kay Romualdez. Pag pinilit mo ito, lalabas ka ng Malacanang kagaya noong panahon na pinalayas kayo. Kung hindi na talaga ito mapigilan, nandyan ang military pati pulis, makinig kayo. Pag-aralan ninyo kung ano yung pinapakain nila sa taong bayan. At pagka nakita ninyo kung ano ang mali,
you correct it. Nagbabala rin si Digong na kanyang ipaaaresto ang mga nasa likod ng inisyatibo kung siya ay makababalik muli sa pwesto. At kung sakaling ipipilit pa rin anya ng Kongreso ang pagsusulong ng People's Initiative, mas maigi pang magdeklara na lang ng independence ang Mindanao. Pagka ganon, maghiwalay-hiwalay na tayo. Kayong taga Luzon, pumunta na yan sa Mindanao, mag-declare na lang tayo ng independence separate. Nanawagan din si Duterte sa Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police na protektahan ang konstitusyon. Protect the Constitution. Trabaho ninyo yan. Huwag ninyong kalimutan. Kami, inyong dapat, you should worry about it. Si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte ipinahayag naman ang pagkadismaya sa Administrasyong Marcos sa ginanap na Leaders Forum kontra People's Initiative. Hinamon din nito ang Pangulo na magbitiw na lang sa pwesto. You are lazy and you lack compassion. Because all of these things that he is causing is oppressing the people. Maumago na. Kay giuna niya ilahang politika, ilahang self-preservation sa ilang politika. Wa nila giuna ang trabaho. Mr. President, kung wala kay gugma o wala kay aspirations sa imuhang nasod, resign. Sa gitna naman ng issue ng pagpapapasok ng International Criminal Court o ICC sa Pilipinas upang imbestigahan ang war on drugs ng Duterte administration, ipinaalala ni Baste kay Pangulong Marcos na utang na loob nito sa kanyang ama kaya nailibing sa libingan ng mga bayani ang namayapang si Pangulong Marcos Sr. Kanang ICC, gusto lang yun ako na igawas na rin. Timan-in ninyo. Inyong amahan ra ba ipalubong sa akong amahan? Kana na lang yun unta. Pero wag gid ninyo. O na, ako, maganda, personal lang yun eh. Mawat ang di kong respeto ninyo. Si Vice President Sara Duterte, sinabing wala umano siyang kinalaman sa naging panawagan ng kanyang kapatid na pagbitiwin sa pwesto si PBBM. Pero marahil anya ay nag-ugat ang mga naging pahayag ni Baste sa hindi nararapat na pagtrato sa kanya ng ilang kaalyado ng Pangulo. Present si VP Sara sa prayer rally sa Davao City. Pero bago ito, nasa Maynila ang Vice Presidente para dumalo sa bagong Pilipinas Kick-Off Rally ng Administrasyong Marcos. Lucilio Ren, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalaghan. Ikinagulat ng marami ang pagdalo kagabi sa prayer rally sa Davao City ni dating Executive Secretary Attorney Vic Rodriguez. Si Rodriguez ang unang Executive Secretary na itinalaga noon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nang maupo siya bilang presidente. Nagsilbi rin si Rodriguez bilang dating spokesperson sa panahon ng pangangampanya ni PBBM. Sa kanyang talumpati kagabi, binanatan din ng dating kaalyado ni PBBM ang mga nasa likod ng pagsusulong ng charter change. Hindi ba nung tayo ay nagbuklod-buklod ng sama-sama, ang ating tema ay unity? Ang tsatsaba, ang pag-ustay ng pera ng kaban ng bansa, yan ba ay magdudulot sa atin ng pagkakaisa o pagkakawakapatan? Malaking Nagpatutsada din si Rodriguez ay dinao sa bagong Pilipinas campaign rally ng PBBM administration. Malaking pagkakaiba yung ating pong pagpupulong ngayon. Yung ating pong crowd ngayon doon sa ginagawang sa isang ginagawang kasalubuyang pagpupulong. Alam niyo na kung saan yan. Dito ho,
walang allowance. Dito ho, hindi tayo ibinubos. Dito po, hindi kayo magkakaroon ng earned leave credits. Dito po, wala kayong pipirmang signature para patunayan sa inyong mga department heads na kayo ay present ngayong araw. Kasunod ng pambabatikos mula sa pamilyang Duterte, nagpahayag ng buong suporta ang House of Representatives kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Inaakusahan naman ni Speaker Martin Romualdez ang mga Duterte ng maagang pagpapabagsak sa administrasyon ni PBBM. Ito ang balita ni Rosalie Cos, live. Rosalie, ano ang ginagawang aksyon ngayon ng Kamara hinggil sa bagay na yan? O June, pinagtibay dito sa plenaryo ng House of Representatives ang House Resolution number 1557 na nagpapahayag ng matibay at buong suporta ng mga mambabatas dito sa Kamara para kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Kasunod nga ito ng mga naging pahayag laban sa Pangulo ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang resolution sa House of Representatives inilabas din matapos na ipagtanggol ni Speaker Martin Romualdez ang pinsan laban sa dating presidente at anak nitong si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte. Ayon sa House Speaker, masyadong maaga ang ginagawang pagpapabagsak sa administrasyon ni PBBM. Hamon nito patunayan ang mga aligasyon laban sa Pangulo at maglabas ng ebidensya sa mga akusasyon ng mag-ama. So, unless we have proof na yung mga aligasyon ninyo na kung bakit nananawag din sa aking mahal na President Ferdinand R. Marcos na bumaba sa pwesto, sana mag-isip-isip muna kayo at ilabas mo yung mga prueba kasi alam natin hindi totoo yung mga sinasabi ninyo. Walang katotohanan yan. Di ba? Masyadong maaga naman ninyo yung gusto ipagbaksak isang rehimen ng President Ferdinand R. Marcos Jr. Very popular siya. And he was elected with a bigger mandate than the former president. Dagdag pa ng speaker, tigilan na ang pangloloko sa taong bayan at igalang ng pamilyang Duterte ang presidente ng Pilipinas. Pinagbibitiw sa pwesto ni Mayor Baste si PBBM samantalang inaakusahan naman ng nakatatandang Duterte ang Pangulo na nasa narco list umano ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA. Tigilin mo na yung budol-budol nyo. Diba? Dapat seryoso na tayo at igalang na rin natin ang ating presidente ng trabaho ng maigi, masipag siya at talagang tinatrabaho niya yung magandang buhay para sa mga Pilipino. Sa huli, ipinahayag ni Speaker Romualdez na harapin na lang ng dating presidente ang mga nilabag nitong batas nang nakaupo pa itong Pangulo ng Pilipinas. Baka meron kayong mga concerns or issues na kailangang iharap mo yung batas na baka na ilabag mo yung sa administrasyon mo. Pero tigilan mo na lang yan kasi yung Pilipinas nagtatrabaho ng maigi at nakikita ng buong mundo nakakaisa na ang Pilipinas. Kung kayo lang dyan sa Davao ay gumagawa na lang ng mga istorya. Nagsalita rin ang ilang leader sa Kamara sa panawagang pagbaba sa pwesto ni PBBM. I think it's totally uncalled for. In the past 2 years, we have seen the performance of President Bongbong Marcos. We have seen how he has managed the economy coming from the pandemic. We have to respect the office of the President, di ba? Tsaka, nagtataka po kami bakit pinaparesign si President PBM. Wala po tayong basihan. Samantala, kaugnay naman ng desisyon ng COMELEC o ng Commission on Elections na itigil na ang lahat ng proceedings o pansamantalang suspindihin ang mga proceedings kaugnay nitong People's Initiative Campaign. Welcome development ito para kay House Majority Leader
Manuel Jose Dalipe. Gayunman naninindigan ng Kamara na dapat magkaroon pa rin ng talakayan sa pagitan ng mababa at mataas na kapulungan ng Kongreso kung paano pa rin maisusulong yung pag-amyenda sa economic provisions ng saligang batas. Balik sa iyo, June. Yung bang resolusyon na yan, Rosalie, ay parang pagpapahayag lamang ng suporta at wala itong kaakibat na aksyon? Oo, tama ka dyan, June. Sabi nga kanina ng isa sa mga leader ng Kamara, reiteration lang ito sa pagsuporta ng mga mambabatas dito sa House of Representatives sa pamumuno ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Lalo na at kahapon nga ay nagkaroon ng kick-off rally ang Bangon Pilipinas, ang isinusulong ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Isa sa mga ipinaparatang, masabi natin ni dating Pangulong Duterte kagabi, ay yung pagpapalit ng forma ng gobyerno na parang ibinibintang niya nga dito sa mga taga-House of Representatives sa Rosalie. Ito ba yung nabanggit din doon sa pagpapahayag ng mga kongresista kanina? O June, doon sa resolusyon na ipinasa ng House of Representatives, walang partikular na nakalagay dyan. Ang talagang ipinapahayag ng mga mambabatas yung kanilang buong suporta doon sa pamumuno ni Pangulong Bongbong Marcos Jr., yung patuloy na layunin na maiangat ang antas ng pamumuhay ng mga Pilipino at yun nga paglulunsad nitong bagong Pilipinas. Kung mag-uusap naman sila ng mataas na kapulungan ng Kongreso, ano yung puntong dapat nilang mapag-usapan para magkasundo silang dalawa hinggil dito sa issue na ito ng People's Initiative? O June, yung mga liderato ng Kamara kanina na humarap sa mga tauhan ng media, willing na nga sila na makipag-usap sa kanilang mga counterparts sa Senado para isulong yung tinatawag na Resolution of Both Houses number 6, kung saan yung pagtutuunan lamang ng pansin ay yung economic provisions ng saligang batas na sinasabi nga ng mga mambabatas na outdated na. At dahil sa mga nakalipas na Congress, isinusulong na yung pag-amyenda sa saligang batas, pero pagdating nga sa Senado, namamatay itong usapin na ito. Kaya ngayon, willing na makipag-meet yung mga mambabatas sa mga senador para nga umusad na itong usapin sa pagsusulong ng pag-amyenda sa saligang batas, partikular na sa economic provisions. At walang magiging usapan sa politika o sa pagbabago sa forma ng pamahalaan, kundi restricted lang dun sa usapin ng economic provisions, June. Kasi ang alinlangan ng iba, pag nabuksan na yung usapin na yan, Rosalie, ano ang magiging safeguard naman kung talagang ang pag-uusapan lang doon ay yung economic provision ng ating saligang batas? O yun nga, Jun, yun nga tinitiyak ng mga mambabatas. Susunod, i-a-adapt ng Kamara kung ano man yung i-a-adapt ng mga Senado. Kumbaga, ang magte-take ng lead dito ngayon sa usapin ng pagsusulong ng pag-amyenda sa saligang batas ay ang mga senador. Alright, maraming salamat, Rosalie Cos, nag-uulat mula sa House of Representatives. Samantala, dinumog kagabi ang kick-off rally ng Bagong Pilipinas sa Quirino Grandstand sa Maynila. Dinaluhan ito ng mga matataas na opisyal ng pamahalaan na pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Pangulong Marcos, layo ng Bagong Pilipinas na ilatag ang mga plano ng administrasyon sa mga susunod na taon at ang kampanya na ito ay walang halong politikal. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Nilinaw ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi partisan group ang Bagong Pilipinas o isang grupo na may lihim na planong pampolitikal. Ito ang binigyan diin ng Pangulo sa kick-off rally ng Bagong Pilipinas sa Quirino Grandstand sa Maynila. Bagong Pilipinas is not a political game plan that caters to a privileged few. It is a master plan for genuine development, the benefits of all our people. Bagong Pilipinas serves no narrow political interests. It serves the people. Bagong Pilipinas is not a new partisan coalition in disguise. It is a set of ideals that all us Filipinos, regardless of political creed or religion or wealth, can coalesce around. Dinaluhan ito ng mga kongresista, senador at ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay PBBM, ang Bagong Pilipinas ay isang panawagan ng pagbabago mula sa pagiging Pilipino, ekonomiya, pamamahala at sa lipunan. Ang kampanya anya na ito ay magsisimula sa pamahalaan. Kaya naman may mahigpit na tagubilin ng Pangulo sa mga kawani ng gobyerno. Una, bawal ang tamad
at makupad sa pamahalaan. Walang puwang ang mga mabagal at sagabal sa serbisyo publiko. Dagdag pa nito ay sa Pangulo, bawal ang katiwalian, mapang-api at nagahari-harian. At sa kapalitan na ninyo, yung sungit ninyo, palitan na ninyo ng ngiti. Complex requirements and the processing time must be reduced. Pangalawa, bawal ang mga hindi tapat at nangungulumbat. Kapag pera ng bayan ang nawala dahil sa katiwalian, ang mga taong paglalaanan sana ng pondong naglaho ay nananakawan. Muli ring nagpaalala si PBBM sa mga ahensya ng pamahalaan na gawin ang kanilang tungkulin para sa kapakinabangan ng mamamayan. Nel Maribuhok, QNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Personal na sinagot ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang paratang ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na siya ay gumagamit ng illegal na droga. May hinala rin si PBBM kung bakit nasasabi ito ng dating Pangulo. Mula sa Hanoi, Vietnam, ito ang balita ni Nel Maribuhok live. Nel, ano ba ang sagot ng Pangulo sa mga paratang sa kanya? Yes, Jude, bago nga siya pumunta dito sa Vietnam ay sinagot ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang ilang mga katanungan ng media. Kabilang nga dito yung mga paratang sa kanya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na gumagamit umano siya ng illegal na droga. Ayon kay PBBM, maaaring ang dahilan kung bakit nakakapagsalita ng ganito ang dating Pangulo ay dahil sa fentanyl. I think it's the fentanyl. Fentanyl is the strongest painkiller that you can buy. It is highly addictive and it has a very serious side effects. And PRRD has been taking the drug for a very long time now. When was the last time he told us that he was taking fentanyl? Mga 5-6 years ago, something like that. After 5-6 years, that has to affect him. Kaya kalagay ko, kaya nagkakaganyan. So, you know, I hope his doctors take better care of him than this. Hindi pinababayaan itong mga nagiging problema. Nang tanungin ng media kung siya ba ay gumagamit ng illegal na droga na gaya ng pinaparatang sa kanya, sagot naman ni Pangulong Marcos, I won't even dignify myself. Samantala, bandang alas 3:05 ng hapon dito sa Hanoi at alas 4 naman dyan sa Pilipinas ay dumating na dito sa Vietnam. Si Pangulong Ferdinand Marcos at delegasyon para nga dito sa 2 araw na state visit. Pagpapalakas ng relasyon ng Pilipinas at Vietnam ang pangunahing layon ng state visit. Ilang kasunduan ang inaasahang malalagdaan. Kabilang na dito ang ukol sa maritime cooperation ng dalawang bansa. And maritime cooperation will be one of the cornerstones of the strategic partnership which we are going to forge, and that we hope to strengthen this aspect during my visit to promote peace and stability in our region. I will also discuss cooperation in defense and security, trade and investments, education, tourism, as well as regional and multilateral issues of concern. Sa unang araw ng schedule ng Pangulo dito sa Hanoi ay una niyang makakaharap ang grupo ng mga negosyante ngayong hapon na ito. At pagkatapos nito ay magkakaroon siya ng pulong sa Filipino community ngayong gabi. At may mga kababayan na sa atin na nag-aabang na dito sa venue. Siguro mga 10 meters away lang tayo dun sa venue ng Filipino community. At mamaya, naasahan din natin na magsasalita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung saan gaya ng mga tradisyon na ginagawa niya ay nilalatag niya yung mga programa ukol sa mga overseas Filipino workers kung paano yung matutulungan yung ating mga kababayan abroad. At bukas naman sa ikalawang araw ng state visit ng Pangulo Jun ay haharap na si Pangulong Marcos dito sa mga matataas
na opisyal ng Vietnam. Kabilang na makakapulong niya ay si Vietnamese President Vo Van Thuong at Prime Minister Pham Minh Chinh. At patuloy tayong tututok dito sa state visit ng Pangulo dito sa Vietnam kung ano yung mga magiging mga kasunduan na malalagdaan at hanggang bukas ay magbibigay tayo ng update ukol nga dito sa mga magaganap dito sa state visit ng Pangulo dito sa Vietnam. Jun? Nel, na-clarify nyo ba kanina doon sa pagsagot ng Pangulo doon sa sinasabi niya pag-take ni dating Pangulong Duterte ng fentanyl, yung mga epekto nito? Na-clarify nyo ba sa kanya to? Kasi may mga epekto yung gamot na yan, di ba? Kasi nga, painkiller yan, pwedeng mag-hallucinate, pwedeng magkaroon ng anxiety. Meron ba malabanggit na mga ganon? Sa ngayon, wala tayong makuha pang detalye kay Pangulong Marcos dahil medyo limitado lamang yung oras na ibinigay sa ating kanina dahil paalis na siya, papasakay na siya ng eroplano nung nagkaroon tayo ng pagkakataon na ma-ambush interview ang Pangulo. Pero maaari itong press briefing namin bukas dito sa Pangulo ay maaaring maitanong pa namin yung mga issue na yan. Pero lumalabas nga, Jun, medyo seryoso din naman yung Pangulo nung sinabi niya itong issue na ito na ukol nga dito sa gamot na ito, Jun, na tinitake nga ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasi pag titingnan mo yung mga sinabi nga ng Pangulo, talagang parang tingnan ng mga doktor naman, parang may concern na dapat matingnan ng doktor yon kung dapat ba ipagpatuloy yon o parang short of saying na baka kasi highly addictive, sabi, di ba, Nel, di ba? Highly addictive. Tapos may mga side effects nga. Kumbaga, marami pang kaklaruhin, ganun, Nel. Marami pang kaklaruhin dyan, John, dahil maaari ang medyo yung naging statement ng Pangulo kanina, ang concern niya, yung health din ng dating Pangulong Duterte. Kung makikita kasi natin, yun nung panahon pa nung kampanya, si Pangulong Marcos, kapag siya ay sumasagot sa mga issue, lalo na yung mga binabatong mga issue paratang sa kanya, hindi siya yung gumagante na parang ng masamang salita. Kumbaga, siya ay very plain dun lamang sa pagsasalita niya at ngayon nga ay nakita natin kung paano yung kanyang pagsagot. Kumbaga, ang concern pa rin niya yung kalusugan ng dating Pangulo. Pero may mga iba pang issue tayo na medyo nakabinbin na yung mga dapat pang sagutin ng Pangulo na ibinabato ng kabilang panig sa kanya na inaasahan natin na sasagutin sana ng Pangulo. Kabilang dyan, yung kamusta na ba yung relasyon nila ni Vice President Sara Duterte, yun. Tingin mo ba, Nela, sa inyo ba dyan pag-cover ngayon, makaka-apekto ba ito sa pag-visit ni Pangulong Marcos dyan sa Vietnam, sa mga trabaho niya? Sa ngayon, hindi dahil nakalatag na yung mga schedule ng Pangulo dito, nakafocus siya Kaya kanina lang ay talagang sinagot lang niya yung isang mga issue na talagang, kasi before yung arrival ng Pangulo, nangungulit na kami ng mga kung pagsagot ng Pangulo dun sa issue. So nagbigay siya ng pagkakataon para sagutin yung isang issue na ito para makatutok nga dito sa state visit na ito dito sa Vietnam. So nakita naman natin ng Pangulo magmula nung pag-aakyat niya ng eroplano, pagdating niya, nakafocus naman at katunayan nga, may pulong agad siya pagdating nga dito sa Vietnam at haharap siya sa Filipino community at mamaya abangan din natin yung magiging talumpati ng Pangulo. Magbibigay tayo ng update tukol dyan. Ginel, patuloy kami nga antabay sa mga development sa pagbisita ni Pangulong Marcos diyan sa bansang Vietnam. Itinanggi ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA na nasa listahan ng mga drug personalities si President Ferdinand Marcos Jr. Ang paglalabas ng pahayag ng PDEA ay kasunod ng talumpati ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na umano'y nakita niya dati sa listahan ng PDEA ang pangalan ng Pangulo. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Alam mo, Mr. President, hindi ako maghingi ng tawad. Kagawan mo yan It is your responsibilities sa sarili mo.
what you do in this world binds you. Iyo yan. Huwag mong sisihin ang ibang tao kasi sarili mong utak at katawan yan. Nung ako'y mayor, pinakitaan ako ng evidence ng PDEA. Doon sa listahan, nandoon yung pangalan mo. Mabigat ang naging paratang ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kay President Ferdinand Marcos Jr. kaugnay sa umano'y pagkakasangkot sa iligal na droga. Ngunit ayon sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA, wala sa kanilang listahan ang kasalukuyang Pangulo. Ayon kay PDEA spokesperson Derek Carion, hindi kailanman ito napasama sa kanilang drug watch list. The Philippine Drug Enforcement Agency categorically states that President Ferdinand Romualdez Marcos Jr. is not in its watch list, contrary to the statement of former President Rodrigo Duterte, claiming that, and we quote, when he was the mayor of Davao, he was shown evidence by PDEA that in the list, the name of the president was there. Sinabi pa ni Carion na simula noong i-activate ang kanilang National Drug Information System noong July 30, 2002 ay hindi lumutang ang pangalan ni Pangulong Marcos Jr. From its inception in 2002 and up to the present, President Ferdinand Romualdez Marcos was never in our NDIS. Maging noong panahon ng Administrasyong Duterte ay wala din umano ito sa tinatawag nilang Interagency Drug Information Database. It is worthwhile to note that when the former president took over in 2016, his administration came out with a list which was then initially called the narco list, sometimes referred to as the Duterte or PRRD list. And upon continuing validation and revalidation, it became the Interagency Drug Information Database, or IDID. The name of President Marcos is also not in the said list. Kaugnay nito, tiniyak din ng PDEA na kahit na nasa ilalim sila ng Office of the President, ipatutupad nila ang rule of law. Ang PNP, wala din daw nakitang listahan na sangkot sa iligal na droga si PBBM. On the part of the PNP, sir, we have not seen any document or list na nandun po ang pangalan ng ating presidente. Hindi lamang ito ang unang pagkakataon na nadawit ang pangalan ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa iligal na droga. Sa katunayan, kandidato pa lang ito sa pagkapangulo ay hinamon na ito ng drug test ng ilan dahil sa haka-hakang gumagamit ito ng ipinagbabawal na gamot. Subalit negatibo naman sa lahat ng isinagawang pagsusuri. Noong mga nakaraang buwan, mayroong mga vlogger ang nagpalutang kaugnay sa umano'y pulveron video. Ang naturang video umano ay hawak na ng ilang retired military at police officer. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Narito naman ang mga balitang nakalap ng UNTV News Global Correspondents ihatid sa atin ni Mariela Tosa mula Australia. Magandang hapon, Mariel. Diyan ba sa Australia may batas o regulasyon patungkol sa paggamit ng e-cigarettes o vape, lalo na sa mga kabataan? Magandang hapon din sa inyo dyan sa Pilipinas. June, ayon nga sa Australian government, dito sa Australia 14% ng mga kabataan ang naitalang gumagamit at nakagamit na nga ng e-cigarettes. Simula noong October 1, 2021, June, lahat ng nicotine products tulad ng e-cigarettes, nicotine pods at liquid nicotine ay mabibili lamang kung may prescription ng doktor. Tinuturing din na illegal ang pagpopromote ng vaping products dito sa Australia. Noong January 1 naman itong taon, nagpaigting ang Australian government sa mga restriction sa pag-i-import, availability, advertising at pagbebenta ng e-cigarette products at liquids, meron man o wala itong halong nicotine. June? Okay, Mariel, ibigay mo na iba pang mga balita sa iba't ibang panig ng daigdig. Muling
Nagpakawala ng ilang cruise missiles sa East Coast ang North Korea ayon sa South Korea military. Ito ay naganap malapit sa Port of Sinpo. Hindi pa malinaw ang bilang o uri ng missile. Sa nakalipas na mga buwan, ilang beses nang sumubok ng mga missile ang armado ng nuclear na communist state na nagpapataas ng tensyon sa rehiyon. Samantala, tinapunan ng sabaw ng environmental protesters ang Mona Lisa painting sa France bilang panawagan sa masusustansya at sustainable na pagkain. Ang 16th century painting ni Leonardo da Vinci ang isa sa pinakasikat na artworks at matatagpuan sa Louvre sa Central Paris. Ayon naman sa Louvre, hindi na pinsala ang painting dahil may protective glass ito. Inako naman ng grupong tinatawag na Repose Alimentaire o Food Counterattack ang responsibilidad sa nangyari at iginiit na bahagi ito ng effort na isama ang pagkain sa General Social Security System. Mag-aain naman ng reklamo ang museo kaugnay nito. Ipagbabawal na ng United Kingdom ang disposable vapes sa gitna ng tumataas na bilang ng mga kabataan na gumagamit nito. Magpapatupad din ng mga hakbang ang pamahalaan upang maiwasan ang pagbebenta nito sa mga bata. Ito ang balita ni Rayjan Bolivar. Dumarami na ang mga kabataang nahuhumaling sa electronic cigarette o vape sa United Kingdom. Sa datos ng Action on Smoking and Health o ASH Charity noong 2023, 7.6% ng mga nasa edad 11 hanggang 17 anyos ang gumagamit ito. Mas mataas na ang bilang na ito mula sa 4.1% lamang noong 2020. Kaya naman naisipan na ng British government na iban ito sa mga bata buong bansa. Ayon kay Prime Minister Rishi Sunak, isa ito sa pinakanakakabahalang trend o uso sa mga minor de edad, kaya dapat na kumilos ang gobyerno bago pa ito lumala. Iyong nakaraang taon, inunusyo na ang pagbabawal sa pagbebenta ng sigarilyo sa sinumang ipinanganak noong o pagkatapos ng January 1, 2009 bilang bahagi ng pagtatangkang lumika ng isang smoke-free generation. Gayunman ang mga disposable vape na kadalasan ibinebenta sa mas maliit, mas makulay na packaging kaysa sa mga refillable ay isang pangunahing dahilan sa likod ng nakakabahala na pagtaas ng vaping ng kabataan. Hindi pa sigurado kung kailan magsisimulang ipatupad ang ban sa disposable vapes, ngunit maaring gamitin dito ang umiiral na batas upang protektahan ang kapaligiran. Oras na maging epektibo ang kautusan, bibigyan ang mga retailer ng 6 na buwan upang sumunod. Rayjan Bolivar, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naglayag na mula sa Miami, Florida, USA ang pinakamalaking cruise ship sa mundo para sa 7 araw nitong island hopping voyage sa Caribbean. Mayroong 20 decks o 365-meter long na Icon of the Seas at kaya nitong maglula ng 7,600 na mga pasahero at pagmamay-ari ito ng Royal Caribbean Group. May 7 swimming pools, 6 na water slides at mahigit 40 restaurants, bars at lounges ang barko. Gayunman, nagbabala naman ang environmentalists na maglalabas ng peligrong methane sa hangin ang liquefied natural gas-powered ship. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula rito sa Australia, ako si Mariel Latoza. Magandang gabi. Naglunsad ng nationwide campaign laban sa charter change ang grupong Bayan Muna. Sa isang panayam, sinabi ni Bayan Muna Chairperson Nery Colmenares na nagsimula na silang mamahagi ng forms o affidavits of withdrawal para sa mga nais bawiin ang kanilang pirma. Magsasagawa rin umano ng nationwide charter change awareness campaign ang No to Chacha Coalition. Bumabalangkas na rin anya sila ng petisyon laban sa People's Initiative na ihahain sa district level of the Commission on Elections. Plano rin nila na dumulog sa Supreme Court kung kinakailangan. Sa hiwalay na panayam, sinabi naman ni COMELEC Chairperson George Erwin Garcia na maaari namang magtungo sa kanilang local offices sa mga nais bawiin ang kanilang pirma. Wala na rin anyang dokumentong dapat dalhin ang mga ito. Sinuspindi ng Commission on Elections o COMELEC ang lahat ng proceedings o proseso kaugnay ng panukalang People's Initiative.
Ayon sa COMELEC, mananatili ito habang nire-revisan nila ang mga panuntunan hinggil dito. Ito ang balita ni Dante Amento. The Commission and Bank, by a unanimous decision, decided to suspend any and all proceedings concerning the People's Initiative. Hindi natatanggapin ng Commission on Elections o COMELEC simula ngayong araw ang signature sheets o mga pirma kaugnay ng isinusulong na People's Initiative upang baguhin ang saligang batas ng bansa. Ayon kay Chairman George Erwin Garcia, nagpasya silang suspindihin lahat ng proseso hinggil dito. Paliwanag ng komisyon dahil ito sa nakita nilang kulang at hindi malinaw sa umiiral na panuntunan na nasa COMELEC Resolution number 10650 na inilabas noong 2020 kung kailan hindi pa si Garcia ang chairman ng COMELEC. Dapat anila itong repasuhin, ayusin at dagdagan. Isa sa halimbawa ni Garcia ay ang withdrawal o pagbaway ng pirma ay wala naman sa guidelines. Sa ating palagay, may mga bagay po doon na kulang at wala doon sa ating pong guidelines. Katulad halimbawa yung rules sa mga withdrawal, yung rules sa mga opposition, yung rules sa mga notice, na sa bandang huli, kailangan po ito upang maiwasan ang problema, kaguluhan at hindi pagkakaunawaan doon sa interpretasyon ng mga provision ng ating rules. Maging ang isyu ng sinasabing vote buying o pamimili ng pirma ay hindi rin nakalagay. Dagdag pa ng poll body, ang hakbang na ito ay para maiwasan ang anumang problema sa hinaharap na sa huli sila rin ang masisisi. Ginawa ng mas maaga ang pagpapapirma ng walang formal na petisyong naihain sa kanila at wala pa silang jurisdiksyon sa isyu ng People's Initiative. Pagka pinagpatuloy namin ang rules, pagkatapos may problema, may kulang, lalo kaming kakasuhan. That's the reliction of duty. This is an exercise of due diligence on the part of the COMELEC and Bank. Na nakita namin ang magiging problema, marapat lang na ito ay atin munang ihinto. Ang pagsuspende sa lahat ng proceedings kaugnay ng People's Initiative ay indefinite o hanggang mayroon na silang kumpletong rules na ilalabas. May panel na bubuuin ng COMELEC na babalangkas sa rules para sa People's Initiative. Ang mga naisumite ng signature sheets sa COMELEC ay nasa ilalim na ito ng kanilang pangangalaga. Sa huli, tiniyak ng COMELEC na ang kanilang hakbang ay hindi pumapanig sa alinmang grupo at hindi ito pamumulitika. Handa rin ang COMELEC na harapin kung may magkukwestiyon sa kanilang ginawang aksyon. Sana po ay huwag makonsider na pinapanigan namin ang isang grupo as against sa another group. Kasi po ito naman pong ginagawa ng komisyon sa bandang huli kasi, alam nyo, ina-anticipate na namin. Pag dumating ang tamang panahon, masisisi ang COMELEC. Sana inayos nyo na yung una pa yan. Sa ngayon anya, nasa 209 na distrito sa 254 legislative districts na ang nakapagsumite ng pirma na katumbas ng tinatayang 7 milyong botante. Samantala, bukas naman ay haharap ang COMELEC sa pagdinig ng Senado kaugnay ng People's Initiative. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na umano ang makikiusap sa mga patuloy na nagsusuzong sa People's Initiative na itigil na ang pagtulak dito. Samantala, plano na ng liderato ng Senado na maghain ng kaso sa Commission on Elections sa COMELEC para tuluyan ng matuldukan ang anilay pekeng People's Initiative. Ito ang balita ni Harleen Delgado, live. Harleen, ano ang inilahad ng liderato ng Senado kaugnay ng gagawin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.? Monica, ayon nga kay Senate President Juan Miguel Migzubiri, ito ay para mahinto na ang lumalalang gulo, bunsod nga nitong kanilang tinatawag na Peking People's Initiative. Monica, sa sesyon ngayong hapon, isiniwalat ni Senate President Juan Miguel Migzubiri na inimbitahan siya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa isang pulong kaninang umaga kasama sina Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile at Executive Secretary Lucas Bersamin. Anya, binigyan diin ng Pangulo na kailangan protektahan ang pagkakaroon ng dalawang kapulungan ng Kongreso at ang pagkilala sa pagbabantay o checks and balances sa lehislatura. Kaya mismong si Pangulong Marcos Jr. na ang aapela sa mga kongresista at mga grupo na patuloy ang pagtulak sa People's Initiative. The President is set to appeal to the House of Representatives and the other People's Initiatives initiators to stop this dreaded PI or their version of the People's Initiative. In his words,
it is getting out of hand. Kabilang anya sa kakausapin ng Pangulo ang kanyang pinsan na si House Speaker Martin Romualdez at iba pang kongresista na walang patid pa rin ang pagsuporta sa People's Initiative. He said he will be talking to the Speaker and to all those involved. Alam naman niya na maraming congressmen ay tumutulong dito sa initiative na to. And hindi po sila nagsisinungaling. Like Congressman Salceda, si Don Gonzales was saying na they're actively participating, they were monitoring. So we all know that there were congressmen involved in this. So I hope that they will listen to the President's instructions. I hope they will listen to the President's appeal to stop all this kasi nagkakagulo na. Kasunod dito, maghahain ng kaso ang Senado sa Commission on Elections o COMELEC upang tuluyan ng matuldukan ang issue sa People's Initiative. Hindi pa tapos ang laban dahil nga hindi pa natutuldukan ang People's Initiative na yan. So we will be filing the necessary legal case that will show that this People's Initiative was flawed from the very beginning. Ang prayer po namin dyan ay maglabas na po ng desisyon ng COMELEC na itong particular initiative na to is flawed, unconstitutional, and therefore should be dismissed with finality. Monica, ikinalugod naman ng ilang senador ang desisyon ng COMELEC on Bank na suspendihin ang lahat ng proseso na may kinalaman sa People's Initiative. Si Senate Majority Leader Joel Villanueva, tinawag na tagumpay para sa sambayanan ang desisyon ng COMELEC. Gayunman, binigyang diin ito na hindi dito natatapos ang laban at patuloy nilang babantayan ang saligang batas. Para rin kay Senate Deputy Minority Leader Risa Hontiveros, dapat patuloy na maging mapagmatsyag at bantayan ng COMELEC sa bawat hakbang nito. Nanindigan din ng senadora na dapat nang ilibing ang peking inisyatibo na anyay pinangungunahan ng Kamara. Sa Senator Nancy Binay, nanawagan din na paigtingin pa ang pagbabantay sa mga umiikot sa mga barabarangay para magpapirma. Ikinatuwa rin ni Senate Deputy Majority Leader JV Ejercito ang hakbang ng COMELEC. Umapela naman ito sa iba't ibang panig na itigil na ang bangayan sa issue ng charter change o CHACHA. It's getting worse, no? Medyo maanghang na yung salita. Binitawan ni former President PRRD at ng iba. Ano na yan, hindi natitigil. Si Speaker, siyempre sasagot din. Huwag naman sanang humantong na mabuhay itong destabilization plot by using, baka magamit nga, yan ang sabi ko, baka magamit itong push for charter change to push their agenda of power grab. Ngayong araw, Monica, nagsuot ng kulay maroon na armband ang mga senador at mga empleyado ng Senado bilang pagpapahayag ng pagtutol sa People's Initiative at pakikiisa sa Senado bilang institusyon. Pag natuloy itong People's Initiative, isang tao na lang magdidesisyon para amendahan yung ating konstitusyon, hindi maganda yan para sa atin. So nakikisa tayo sa Senado. Monica, sinaluduhan nga ng liderato ng Senado yung 43 distrito na hindi pa rin nagsusumite ng pirma para doon sa People's Initiative at nanawagan nga si Senate President Pro Tempore Loren Legarda sa mga distrito na ito na patuloy na sundin yung resolusyon na inilabas ng COMELEC on Bank at patuloy na huwag magsumite ng pirma para hindi sila makasuhan at tuluyan ng matuldukan itong isinusulong na umano'y peking o Politicians Initiative kung tawagin ng ilang mambabatas. Samantala, Monica, ngayong araw magkakaroon din ng caucus o meeting lahat ng senador para pag-usapan naman yung resolution of both houses number 6. Ayan, Monica, yung inahaing resolution dito sa Senado na layong amyendahan yung economic provisions ng saligang batas. At yan mo ng update. Balik sa'yo, Monica. Maraming salamat, Hardin Delgado. Dinalaw ni UN Special Rapporteur on Freedom of Opinion and Expression Irene Khan ang nakakulong na mamamahayag na si Frenchie May Cumpio at human rights defenders na sina Mariel Domequil at Alexander Abinguna sa Tacloban City Jail noong weekend. Ang tatlo ay inaresto sa magkakahiwalay na police at military operations noong 2020 dahil sa umano'y alleged illegal possession of firearms and explosives. Sa kanyang X-account, inihayag ni Khan ang kanyang pagkainip sa tagal ng proseso ng paglilitis sa tatlo.
Tiniyak naman ni Justice Undersecretary Raul Vasquez na umuusad na sa korte ang kaso ni Cumpo. Sa iba pang balita, plano ng grupo ng mga transport cooperative na maghain ng petition for intervention sa Supreme Court para suportahan ang implementasyon ng Public Utility Vehicle Modernization Program. Ayon sa grupo, dismayado sila sa panibagong extension ng franchise consolidation dahil lalo lamang nabibinbin ang programa. Ito ang balita ni JP Nunez. Very disappointed kami doon sa nangyari na extension, sir. Dahil kung bibilangin natin, kung hindi ako nagkakamali, 5 to 6 times na na-extend tong consolidation na to. Kaya kami na nakapag-consolidate na, talagang medyo masama ang loob namin. Bakit in-extend pa ulit? Bagaman welcome development para sa mga transport group na Piston at Manibela ang muling pagpapalawig ng franchise consolidation hanggang April 30 ngayong taon para sa National Federation of Transport Cooperatives na matagal nang nag-comply sa Public Utility Vehicle Modernization Program, malaking pagkadismaya ang kanilang naramdaman. Ayon sa chairman ng grupo, hindi patas para sa kanila na papayagan pa ring makabiyahe ang mga unconsolidated PUJ gayong natapos na ang deadline noon pang December 31. Paliwanag ng samahan, nagiging kaagaw nila ang mga unconsolidated PUJ sa mga pasahero at kung minsan ay may mga kolorong pang tradisyonal na jeep ang bumibiyahe. Apektadoan niya nito ang dapat sana'y kikitain ng mga kooperatiba na pambayad sa huhulugang unit ng mga modernong jeep. Kompetisyonal sa kalsada, sir, yung mga consolidated na at saka unconsolidated. Magkakalaban din sila sa kalsada. O malaking bawas sa kita namin. Nakita naman umano ng mga kooperatiba ang magandang benepisyo ng PUVMP. Halimbawa niya nito ang sistema na pinapasahod ang mga tsuper bilang empleyado ng kooperatiba kaya hindi nila kailangang mag-unahan sa pagkuha ng mga pasahero. Gayon din ang mga benepisyo gaya ng SSS, Pag-ibig at PhilHealth at mayroon din silang natatanggap na 13th month pay tuwing katapusan ng taon. Plano ngayon ng mga grupo ng transport cooperatives na maghain ng petition for intervention sa Supreme Court sa buwan ng Pebrero. Giit ng grupo, dapat nang matuloy ang implementasyon ng PUV Modernization Program. Sana kami naman pakinggan kasi kami na majority na yumakap sa programa eh. Napakarami na kaming yumakap, sir, sa totoo lang yan. Nationwide kami. Paano naman kung hindi itutuloy yung programa ng gobyerno? Paano naman kami? Pangamba ng grupo kapag nasuspinde ang PUVMP, hindi na makakatanggap ng subsidy ang mga kooperatiba sa gobyerno. Dahil dito maaaring mabaon sa utang ang ibang mga kooperatiba na kailangan pang hulugan ang mga modern jeepney na kanilang ipinapasada. Nauna nang sinabi ng Department of Transportation na ito na ang huling extension ng franchise consolidation. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sa ika-4 na magkakasunod na linggo, muli na namang magpapatupad ng big-time oil price hike ang mga kumpanya ng langis bukas, January 30, araw po ng Martes. Base sa anunsyo ng mga oil company, tataas ng piso at 30 sentimos kada litro ang diesel habang 2 piso at 80 sentimos naman ang dagdag sa presyo ng kada litro ng gasolina at 45 centavos per liter naman sa kerosene. Ayon sa Department of Energy, tumaas ang demand ng konsumo ng langis sa Estados Unidos dahilan ng panibagong oil price hike. Gayun din, ang hindi pa rin natatapos na tensyon sa Middle East at maging sa Red Sea. Opisyal na ang inanunsyo ng CNN Philippines na ititigil na nila ang kanilang operasyon sa January 31, Miyerkules. Sa kanilang opisyal na anunsyo, sinabi ng presidente nitong si Benjamin Ramos na ang pagsasara ng kanilang news outlet ay resulta ng anyay serious financial losses. Pinasalamatan naman ng media company ang lahat ng empleyado sa kanilang dedikasyon at commitment sa paghahatid ng patas,
tama at balanseng balita. Nagpaabot din ito ng appreciation sa lahat ng kanilang partners at viewers na sumubaybay sa kanila sa loob ng 9 na taon. Ilang araw nang mataas ang presyo ng kamatis sa bagsakan ng gulay sa Balintawak Market. Ayon sa mga nagtitinda, bunso nito ng kakaunting supply nito dahil sa malamig na panahon. Ito ang balita ni Hari Ilagan. Nagugulat sila pag, 110 na pala yan. Kaya yung minsan nga binibili nilang 10 kilo, nagiging 5 na lang hanggang 3. Kasi yun na lang kaya ng budget nila. Ting lang kasi sobrang mahal na nga po. Nagulat ang mga mamimili ng gulay sa Balintawak Market sa taas ng presyo ng gulay lalo na ang kamatis. Mula sa 85 pesos noong mga nakdaang linggo, nasa 110 pesos na ito ngayon. Si Niesa Lopez na may maliit na tindahan ng gulay sa Caloocan City na bigla nang malaman na nasa 25 pesos ang nadagdag sa kada kilo nito. Kaya kung dati ay maramihan siya kung mamili, ngayon ay 1 kilo na lang muna ang kanyang kinuha dahil kukulangin siya sa budget. Kasi nung huling namili ako, 85 lang ang kilo, ngayon 110 na. Ang laki ng tinaas. Wala namang magagawa bibilin pa rin nila kasi kailangan. Sabi namin, nagmahal Kahit naman sila pumunta sa palengke, talagang mahal, wala silang magagawa. Ayon sa tinderang si Angeline Pantelion, 5 araw nang mataas ang presyo ng kamatis. Mataas na po kasi kaunti lang po yung dating ng kamatis ngayon. Gawa nung malamig ang panahon, kaya yung mga farmers nahihirapan. Sa Nueva Vizcaya po. Bukod sa kamatis, nagmahal na din ang presyo ng ilang upland vegetables tulad ng sayote, Baguio beans at pechay Baguio. Sa sobrang lamig, minsan yung iba din na din yung mga pananim. Parang kulang siya ng supply ng tubig kung ganun. Pag sobrang lamig, parang nasisira din naman yung mga Kaya minsan, yung iba nagtataas. Samantala, patuloy naman ang pagbaba ng presyo ng sibuyas. Mabibili sa 70 hanggang 90 pesos ang kada kilo ng lokal na pulang sibuyas. Mas mababa ito ng hanggang 30 pesos kumpara sa presyo nito nung nakaraang linggo. Nasa 30 pesos din ang natapya sa imported na pulang sibuyas. Mabibili naman sa 55 pesos ang kada kilo ng lokal na puting sibuyas. Ayon sa vendor na si Rufo Mendoza, kalahati ang ibinaba ng presyo kada kilo nito bunsod ng anihan sa Pangasinan at Nueva Ecija. Hanggang Mayo mababa. Sibuyas. Magandang balita, good news. Batay sa inilabas na price monitoring ng Department of Agriculture, naglalaro dapat sa 100 hanggang 170 pesos ang presyo ng pulang sibuyas sa mga pamilihan sa Metro Manila. Hari Ilagan, UNTV, News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nasa 130 milyong pisong halaga ng ayuda ang inilaan ng Department of Agriculture para sa mga magsasaka sa Cordillera. Ito'y para mapataas ang kanilang produksyon ng gulay. Nakapaloob dito ang mga post-harvest facilities para mapatatag ang kita ng mga ito. Tutulungan din ng DA ang mga vegetable farmer na meron ng iba't ibang variety ng tanim. Manggagaling ang pondo sa Philippine Rural Development Project Scale-Up ng ahensya. Patuloy na nararamdaman ang malamig na panahon sa ilang bahagi ng bansa bunsod ng northeast monsoon o hanging amihan. Inasahan ito ng Pag-asa na tatagal pa hanggang buwan ng Pebrero. Ito ang balita ni Jed Neresina. Normally, ang amihan po kasi na nagsisimula ng November the previous year ay nagtatapos ng hanggang February the following year. Patuloy ang pag-iral ng northeast monsoon o hanging amihan, partikular na sa malaking bahagi ng bansa ayon sa Pag-asa. Magdadala pa rin ito ng malamig na gabi at generally fair weather lalong-lalo sa western section ng bansa. Sinabi ng Assistant Weather Services Chief ng Pag-asa na si Chris Perez na posibleng tumagal ang nararamdamang amihan hanggang matapos ang buwan ng Pebrero. So itong current amihan natin, posibleng tumagal na hanggang sa kalagitnaan or bago magtapos ang buwan ng Pebrero. Naitala ng Pag-asa ngayong araw ang pinakamababang temperatura sa La Trinidad, Benguet na bumagsak sa 9.7 degrees Celsius. Ito ang pinakamababang naitala sa ngayon mula nang umiral ang amihan o northeast monsoon simula noong Nobyembre nakaraang taon.
Naitala naman ang 19.9 degrees Celsius na pinakamababang temperatura sa Metro Manila noong January 27. Nagpaalala rin si Perez na kung maaari ay magsuot ng makapal na damit upang makaiwas sa sakit na dulot ng malamig na panahon. Talagang nararanasan natin yung malamig na temperatura, no? Lalo na dito sa mga mountainous regions of Northern Luzon. As much as possible, kung kaya nilang magsuot ng mas makapal na pananamit para makaiwas din sa mga normal na sakit gaya ng mga sipon at ubo pag panahon ng taglamig dito sa ating bansa. Ayon sa Pag-asa, asahan na mula 22 hanggang 30 degrees Celsius ang temperaturang mararamdaman sa Metro Manila sa susunod na 3 araw, habang 12 hanggang 23 degrees Celsius ang asahang maramdaman sa Baguio City. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Itinanghal na second runner-up ng 32nd edition ng Reina Hispano-Americana ang pambato ng Pilipinas na si Michelle Arceo. Bago itinanghal na second runner-up, nakapasok si Arceo sa top 6 finalist. Samantala, kinurunahan naman bilang 2023 Reina Hispano-Americana si Mariciela Gamara ng Peru. First runner-up si Miss Brazil. Third runner-up si Miss Curaçao, habang fourth runner-up naman si Miss Colombia. Taong 2017 nang masungkit ni Winwin Marquez ng Pilipinas ang unang corona para sa Reina Hispano-Americana. Nagpaabot naman ng pagbati kay Michelle Arceo ang Miss Grand Philippines at iba pang mga taga-suporta sa kanyang pagiging runner-up winner sa pageant. At sa ikalawang pwesto sa standings ang AFP Cavaliers matapos mawagi laban sa OPPMS Trailblazers sa pagpapatuloy ng second round eliminations ng UNTV Cup Season 10. Sinundan naman ito ng SSS Kabalikat na umangat sa ikatlong pwesto na nagugi naman laban sa PNP Responders habang tinapos na ng NHA Home Builder Masters ang kanilang losing streak matapos pigilan ang winning streak ng DNR Warriors. Ito ang balita ni Bernard Dadis. Mainit na bakbakan ang bumungad sa triple header ng UNTV Cup Season 10 second round elimination sa Paco Arena sa Maynila kahapon. First game, Malacanang Team OPPMS Trailblazers versus defending champion AFP Cavaliers. First quarter, mainit ang outside shooting ng Malacanang team with John Kenneth Aljard na may 11 points. Shooting 4 out of 9 sa field goals, 2 mula sa Rainbow Country. And Paul Carbajal na may 8 points, 2 rin beyond the arc para ilista ang 8-point advantage 2028. Second quarter, umangat sa 13 points ang lamang ng OPPMS. Natagpas na sana ng AFP sa 5 points pero may pabaon pang 3 si Robert Faundo as second canto ends. 44-52, lumaki ng 8 points ang hinahabol ng AFP. Rest back mode ang Cavaliers sa third quarter sa pangunguna ni Corporal Mark Salupado na rumatrat ng 16 points. Nag 11-0 run ang AFP at naagaw na ang momentum para lumamang ng 6 points under 1 minute and 45 seconds, 62-68. Pero kaagad sumagot ang Trailblazers with Paul Carbajal ending the third canto with a corner 3 to tie the ball game at 69. Back to square one. Last quarter, kapwa ayaw patalo na magkabilang team. Kaya naman palitan lang ang abante. Subalit mas nanaig ang AFP with playing coach Jeffrey Kiambao leading the offense sa fourth quarter na may 8 points. 83-81, wagi ang AFP Cavaliers. Best player of the game si Mark Salupado na pumutok ng 16 points, 4 rebounds at isang assist at steal.
At si Jeffrey Kiambao na may 14 points, 8 boards at tig-isang assist, steal at block. Nag-adjust lang kami more on na-identify sa mga shooters nila kasi kita nyo naman ang daming shooters. Even si Sir Paul Carvajal, lahat ng tira nila pumasok. Even si Aljard. So nag-adjust lang kami, nakafocus lang kami dun sa depensa, dun sa shooters nila. We're lucky enough na stop namin yung mga shooters nila. Ang nangyari kasi sa amin nung first half, hindi nagkakasabay. Ang ganda ng opensa namin, ang pangit nung depensa namin. So ang sinabi na lang namin nila Coach Jeff, Coach Eugene, kailangan mag-stay low tayo para lagi tayo naka-ready pagka-atakihin tayo. Naka-adjust lang kami sa depensa uli nun. Nag-adjust yung kalaban ng defense nila. So, nagman-to-man sila ng switch all. So, hindi namin napagandaan dahil bago maglaro ng ganito, isang practice na nagawa namin. Kaya medyo kinapos na kami sa ulo. Yun lang naman. Kailangan pa namin pupukin. More practice pa talaga sa mga player para sa endgame kami natatalo eh. Lagi sa umpisa malakas eh. Handang huli, doon kami natatalo lagi. Ito na ang ika-4 na sunod na pagkatalo ng Malacanang team. Habang ika-5 sunod na panalo naman ng AFP na ngayon ay hawak ang ika-2 pwesto sa standings. Umakyat naman mula sa ika-5 pwesto papunta sa 3rd spot ang SSS Kabalikat matapos ang makapigil hiningang bakbakan laban sa PNP Responders na nagtapos sa final score na 75-73. Dikdikan ng laban mula umpisa hanggang sa dulo. Sumablay lang ang last dagger ng PNP para sana i-upset ang SSS. Sumandig ang Kabalikat kina Listian Amparado na kumabada ng 21 points, 9 boards, 4 dimes at isang steal. At kay Glenn Bolocon na humakot ng 18 points, 15 rebounds at tig-isang assist at steal. Ito na ang 4th straight win ng SSS na di pa natatalo sa second round eliminations. Dahil sa panalo, may chance pang SSS na masungkit ang automatic semi-final slot kung magtutuloy-tuloy ang kanilang winning momentum. Habang kailangan namang maghabol ng panalo ng PNP na nasa 7th slot para di mapatalsik sa liga. Medyo worry nga ako kasi some of the guys are hurting, injured. Si Bosmaki, Scalona, na 60-75% lang. Si Kiambao, may sprain pa yun. Tapos yung malaki namin, si Makoy, I think, nagbakasyon yung family niya, so hindi namin yun kasi family. Then si Robbie, playing hurt also, si Cruz. So sabi ko, kung ano na lang meron, bigay lang natin kasi just keep on fighting. Tapos kahit di kami nakukompleto sa practice, na binubunuan namin para at least yung pattern ma-memorize ng mga players. So, yun, di kami nagsawa na magpasensya kasi hindi kami nakukumpleto. Pero pagdating kagay kanina, sabi ko, gaan yung call time, mag-respond naman sila. Alauna, nandito na sila, excited. Kasi kailangan ko i-crokis eh. So, luckily nanalo kahit hindi perfect. Pero yung puso ng SSS lumalabas na. At sa third game, tinapos na ng NHA Home Masters ang kanilang losing streak matapos gibain ng DNR Warriors sa exciting ball game na nagtapos sa score na 107-101. Best player of the game sina Alvin Bitog na kumolekta ng 25 points, 6 boards, 3 dimes at 4 na steals. At si Rod Basalio na may 21 points, 4 rebounds at 2 assists. Napakalakas dito, muntik na naman kaming yung breaks lang napunta sa amin ng third quarter at yung mga pinag-aralan namin nagawa nung third quarter eh. First, second, medyo hindi pa eh.
So, dun sila bumigay sa third quarter. Ngayon, kita mo, muntik na naman ako sa fourth quarter. Ganun talaga eh. Sinabi ko lang, magkaroon sila ng pride at kumpiyansa. Yung hard work nila sa ensayo, kailangan nila i-apply na kagad nila. So, lahat ng players nagtulong-tulong, nagsakripisyo yung iba para lang manalo kami ngayon. First half, okay naman yung laro namin eh. Kaso lang talaga dun sa mga calls, siguro na-frustrate yung ibang mga players, hindi na nakapag-adjust. Siguro yun lang yung ano namin, yung naging issue namin, yung hindi nakakapag-adjust dun sa mga calls, na sisira yung momentum. But eventually nakahabol kami kahit nilamangan kami ng more than 20. So that's a good sign for the team na kaya pala namin humabol at kaya namin mag-recover after yung ganong kalaking lamang ng kalaban. Sa ngayon, nasa ika-4 na pwesto ang DNR na natapos ang second winning streak na may 6-3 win-loss record. Habang ang NHA naman ay nasa ika-6 na pwesto na may 5 panalo at 3 talo. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Naramdaman mo ba yung lamig? Oo, may mga lalo pag madaling araw, may mga oras talaga na medyo malamig lalo sa sa Baguio raw. Sa amin, kahit din sa bandang Pasig Kainta, malamig. Gabi, malamig. Kasi maganda yung hangin eh. Sa talagang malamig ang panahon. Hindi mo na kailangan mag-aircon. Pero sa kabila ng malamig na panahon, mainit ang mundo ng politika. Sobra. Oo, no? Medyo maraming yung commenters sa YouTube natin. Sa chatroom natin, napaka-init din. Dami, oo. Nagkakaano sila doon. Kaya nga, basahin na natin yung iba nating mga nag-comment nating mga kausi. Ito po, sa isip po ng PBBM at Duterte, sabi po ni Edgardo Balmore, kahit sino, sana ang sangkot, maliliit, mahihirap, mayaman, makapangyarihan o politiko, dapat imbestigahan munang mabuti at patunayan. Mahirap kasi kung bintang lang at wala namang katotohanan. Sabi naman ni Rolly Ben Digman, sana magkaisa ang mga government officials kasi sa huli, ang apektado naman ay ang mga mamamayan. Tama yan, ha? Kasi yung, 'di ba, yung oras na ginagamit, that's a form of resource, 'di ba? Instead na nakakapag-focus ka sa trabaho, nasasayang dahil sa mga issue na hindi man dapat pagtuunan. Sabi nga ng ilan, magkamatisan na lang tayo. Mag-ano? Kamatisan. Ano ibig sabihin? Mahal daw ang kamatis, di magmahala na lang daw tayo. Sabi nila, di ba? Yung pala ibig sabihin. Magkamatisan daw tayo. Pero ngayon. ang mahal nga, 110? Alam mo, 2 weeks ago nang namalengke kami sa Pasig, nasa 30 lang ang kilo ng kamatis. 2 weeks ago? Oo, ngayon nasa 100. 110 nga raw sa Balintawa kanina doon sa report natin, napakataas. Yan. Monica, ano ba yan, Monica? Mag-shoutout na tayo sa ating mga nakasama ngayong araw sa gitna nga ng pinag-uusapan natin na may init na issue, nandiyan sila, pambalansi daw. Pambalansi natin. Ito na mo. Shoutout po kina Linda Ubaldo, si Net Needs at si Verses Asalem. Gayon din po kina Jeffrey Son Novenario, Susan Aliparo at Estelita Miranya Redera. Mga bago to. Pansin mo, mga bago yung Bagong mga pangalan. binabanggit natin. Mga bagong subscribers siguro natin. Ito kayo, bago lang natin nakikita yung kanilang mga comments doon. At mga kasambahay, kung may mga istorya po kayong nais balikan sa ito ang balita, pwede niyo po ito muling mapanood sa amin po mga official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Ganyan din po sa aming Facebook at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin po dito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na po ang iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like, and share. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Kawikaan 10:13 na nagsasabi, nasusumpungan sa mga labi ng mabait ang karunungan, ngunit ang pamalo ay sa likod ng walang unawa.
At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Magandang gabi po.